Nagsisigaw ang Inferno Dominator para sabihan ang Giant Rock Dominator na iligtas daw siya nito. Pero hindi ito magawa ng Giant Rock Dominator dahil kasalukuyan itong pinipigilan ni Little Gray. Sinabihan ng Giant Rock Dominator ang ating bida ng napakawalang hiya raw nito. Wala na nga raw itong ibang alam kundi ang umatake ng palihim. Ang Giant Rock Dominator naman ang sumigaw ngayon para sabihan ang Crystal Dominator at ang Grey Realm Dominator na bilisan daw ng mga ito ang pagkilos para iligtas sila. Manunood na lang ba raw ang dalawang ito na mamatay sila ng Inferno Dominator? Hindi na naituloy ni Zoufan ang pag-atake sa Inferno Dominator noong may bigla na lang umatake sa kanyang itaas. Mabuti na lang at nakaiwas agad siya bago pa man siya tamaan ng pag-ataking ito. Napaisip ang ating bida na parang nagmula nga raw sa Grey Realm Dominator ang malaking kamay na umatake sa kanya. Sinabi naman ni Mr. Sikong na mukhang sasali na rin daw sa labanan ang dalawa pang Dominator ng mga main monster caves. Umangat ang isang malabundok na kristal sa pinakagitna ng labanan. Sa tuktok nito ay doon na natanaw ni Zoufan ang dalawang makapangyarihang monster Dominator. Nagsalita ang Crystal Dominator at sinabi na hindi niya nga raw inasahan na mabibigong talunin ng patibong na inihanda ng Giant Rock Dominator at Inferno Dominator ang taong si Zoufan. Mukhang mas malakas pa nga raw pala ang taong ito at ang bagong Monster Emperor kumpara sa inaasahan nila. Tahimik pa rin na nakikinig ang Grey Realm Dominator habang inoobserbahan ang sitwasyon. Lumapit ang Inferno Dominator at sinabihan ang Crystal Dominator na tulungan daw siya nito sa pag-ayos ng kanyang sugatang katawan. Sinunod niya nga raw ang mga ipinag-uutos nito kaya dapat nga raw siya nitong iligtas. Sinabihan ng Crystal Dominator ang Inferno Dominator nang huwag daw itong mag-alala, kahit pa nga raw mamatay ito ay may paraan siya para ibalik ang buhay nito. Basta nga raw nananatili pa rin ang katawan nito ay makakaya niya ulit itong buhayin. Isinagawa na rin agad ng Crystal Dominator ang pag-ayos sa pinsala na tinamo ng Inferno Dominator gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala sina Mr. Sikong at ang Mercenary Association President sa kanilang nasaksihan, parang nasayang nga lang daw ang mga palihim na pag-atake na ginawa ng ating bida. Sinabi ni Zoufan na may ganoon nga raw palang abilidad ang isa sa 4 na Monster Caves Dominator. Nagpakita na nga rin daw doon ang pinakamisteryoso at ang ikinukonsidera noon ng dating Monster Emperor na pinakamalakas sa lahat ng mga Dominator monster. Natuwa ang Inferno Dominator dahil gumaling na nga raw agad ang kanyang sugat. Talagang karapat-dapat nga raw ang Crystal Dominator sa pagkakakilala dito bilang pinakamalakas na Dominator at ang genius ng kanilang lahi na may malaking pag-asa para maging isang Monster Emperor. Sinabi rin ng Crystal Dominator na ninanais niya nga raw na maka-advance sa lakas ng isang Monster Emperor, pero hindi nga raw ito magkakatotoo lalo na't naroon na muli ang bagong silang na Monster Emperor. Sinabihan ng Giant Rock Dominator ang Crystal Dominator nang huwag daw itong mag-alala. Ang kailangan lang naman daw nilang gawin ay ang patayin si Zoufan at ang bagong Monster Emperor at matutupad na nga raw ang pangarap nito. Tiyak naman daw na mapapatay nila ang lahat ng mga ito lalo na't nagsanib puwersa na silang 4. Sinabihan ng Crystal Dominator ang Grey Realm Dominator na oras na nga raw para sumali na rin ito sa labanan. Hindi nga raw maaaring tumayo at manood na lang ito gaya ng ginagawa nito kanina. Nakasalalay nga raw sa labanang ito ang hinaharap ng kanilang buong monster race. Sumagot naman ang Grey Realm Dominator at sinabihan rin ng Crystal Dominator nang huwag daw itong mag-alala. Magkapatid nga raw silang dalawa kaya nakahanda siyang suportahan ang mga gagawin nito. Tinawag ng Crystal Dominator ang grupo ng ating bida para sabihin na maglaban na nga raw sila hanggang kamatayan, oras na nga raw para tapusin nila ang lahat sa labanang ito. Nangamba si Zoufan dahil mukhang magsasanib puwersa na nga raw ang 4 na Monster Dominator para kalabanin sila, bawat isang araw sa mga ito ay nagtataglay ng nakakakilabot na aura. Sinabi ni Mr. Sikong na kung hindi nga lang daw naging biglaan ang pangyayari ay dapat naipon nila ang mga pinakamalalakas na War God expert ng kanilang mundo para kalabanin ang 4 na Monster Dominator. Pero ngayon nga raw ay ang bansa lang nila ang mag-isang kumakalaban sa mga naglalakasang halimaw. Halos pagpapakamatay na nga raw ang misyon nilang ito kung hindi lang naroon si Zoufan. Sinabi ni Mr. Sikong na sa ating bida na nga raw nakasalalay ang lahat. Sinabi naman ni Zoufan na gagawin niya nga raw ang lahat ng kanyang makakaya para mapatay ang 4 na Monster Dominator.
Narinig ng Crystal Dominator ang sinabing ito ng ating bida, tingnan na nga lang daw nila kung ano ba ang ibubuga nito. Malalaman ng araw nila ngayon kung magagawa bang masalo ng kasalukuyang pinakamalakas na tao sa mundo ang pag-atake ng 4 na Monster Dominator. Tinawag na ng Crystal Dominator ang kanyang mga alagad na Monster King. Bukod doon ay binigyan niya rin ng Crystal Armor ang 2 Dominator para palakasin ang depensa ng mga ito. Matapos itong gawin ng Crystal Dominator ay doon na ito nagdeklara na simulan na raw nila ang labanan. Inutusan niya agad ang kanyang mga alagad na Monster King para atakihin ang grupo ng ating bida. Agad din namang ginamit ni Zoufan ang kapangyarihan ng kanyang Ice God Sword habang papasugod sa kanila ang mga halimaw. Imbis na hintayin ang mga Monster King ay siya na mismo ang sumalubong para atakihin ang mga ito. Sinabi ni Mr. Sikong na pakiramdam niya nga raw ay kayang wasakin ng sword power na ito ang lahat ng bagay, napaisip rin siya kung ito na nga ba raw ang totoong kapangyarihan ng ating bida. Hindi rin makapaniwala ang Inferno Dominator sa kanyang nakikita, mukhang hindi pa nga raw pala ginagamit ni Zoufan ang buo nitong kapangyarihan habang kinakalaban sila nito kanina. Sinabi naman ng Giant Rock Dominator na parang ang pinakapaliwanag nga raw sa mga nangyayari, ay mas lalong naghuhusay ang mga taglay na kapangyarihan ni Zoufan habang tumatagal ang kanilang labanan. Nakakakilabot nga raw isipin ang bilis ng nagiging paglakas nito, ang potensyal nga raw na mayroon nito ay higit na napakalaki kaysa sa kanilang inaasahan. Kapag binigyan pa nga raw nila ito ng sapat na oras para makapagpalakas at isama pa nga raw ang partner nito na Monster Emperor, tiyak nga raw na magiging napakalaking hadlang ng mga ito pagdating sa hinaharap. Sinabi ng Crystal Dominator na mukhang ang tao nga raw na ito ang napili ng Monster Emperor nang dahil sa taas ng taglay nitong potensyal. Pero ipapaintindi niya nga raw sa Monster Emperor na mali ang naging desisyon nito na makipagkasundo sa mga tao. Sinabihan ng Crystal Dominator ang Grey Realm Dominator na base nga raw sa kanilang nakikita ay may dalang napakalaking panganib ang taong si Zoufan laban sa kanilang mga halimaw. Oras na nga raw para ito naman ang kumilos dahil hindi nga raw nila maaaring hayaan na makapagpalakas pa ang taong ito. Kumilos na ang Grey Realm Dominator matapos marinig ang iminungkahi ng kanyang kapatid, agad niyang ipinakalat sa buong lugar ang kanyang Grey Realm territory. Nagpatuloy ito sa pagkalat hanggang sa makarating na ito sa posisyon kung saan nakatayo ang ating bida. Nag-alala si Mr. Sikong noong makita nito na nahigop si Zoufan sa isa na namang panibagong teritoryo. Mukhang isa na naman daw ito sa mga patibong na inihanda ng mga Dominator. Nawala sa paningin ni na Mr. Sikong ang ating bida dahil napunta ito sa loob ng isang mahamog na teritoryo. Lumabas ang Grey Realm Dominator at sinabi kay Zoufan na kasalukuyan nga raw itong nasa loob ng kanyang Grey Realm territory. Sinabi ng ating bida na matagal-tagal na nga raw silang hindi nagkikita ng Grey Realm Dominator. Nagpasalamat din siya dito sa payo na ibinigay nito noon sa kanya. Hindi niya nga raw inasahan na ang muli nilang pagkikita ay mangyayari sa loob ng isang labanan. Sinabi rin ng Grey Realm Dominator na maging siya nga raw ay hindi rin inasahan na magiging magkalaban sila para patayin ng isa't isa, pero sa totoo nga lang daw ay ayaw niya namang manakit ng mga tao. Doon na nakumbinsi ang ating bida na tama nga ang hinala niya na iba ang pagtrato ng Grey Realm Dominator sa buong sangkatauhan kumpara sa ibang mga Dominator. Tinanong niya ang Grey Realm Dominator kung bakit kumakampi pa rin ito sa Crystal Dominator, dahil lang ba raw sa nagmula ito sa lahi ng mga halimaw. Sumagot naman ang Grey Realm Dominator nang hindi lang daw ito ganoong kasimple, ginagawa niya nga raw ito nang dahil sa kapatid niya ang Crystal Dominator. Agad namang naintindihan ng ating bida na ayaw lang traidorin ng Grey Realm Dominator ang sarili nitong kapamilya. Sinabi ng Grey Realm Dominator na alam niya raw na nag-aalala si Zoufan para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama. Kung susuko nga raw ito sa kanila ay igagarantiya niya na hindi na magbubuwis pa ng buhay ang buong sangkatauhan habang nasa ilalim ang mga ito ng kanilang pamumuno. Nagulat naman ang ating bida sa iminumungkahi sa kanya ng Grey Realm Dominator. Tinanong niya ito kung balak ba raw ng mga ito na gawing alipin ang mga tao. Sumagot naman ang Grey Realm Dominator na normal lang naman daw na sundin ng mga mahihina ang mga nilalang na malalakas, yun na nga raw ang pinaka-nasusunod na batas maging sa buong kalawakan. Napakahina nga raw ng kapangyarihan ng mga tao kumpara sa kanilang mga halimaw, kaya it makes sense nga raw na sumunod ang mga ito sa kanila. Shout out kay Idol Realm Pak Ingan sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po.
Inakala ng Crystal Dominator na madali na nilang mapapatay ang mga naiwang kasamahan ng ating bida, pero nagulat na lang sila noong may bigla na lang pumatay sa mga pinapaatake nilang alagad. Nagtaka ang Crystal Dominator noong makita nito sa gitna ng labanan ang mga apoy na nagmumula sa mga dragon. Hanggang sa doon na nga nagpakita ang Dragon Monster Leader, agad din itong binati ang Crystal Dominator na napakapangit pa rin daw nito gaya ng dati. Isa-isa na ring naglabasan ang mga naglalakasang Dragon Monster Kings sa gitna ng labanan. Agad ng mga itong inatake ang mga alagad na halimaw ng Crystal Dominator. Doon na napagtanto ng Crystal Dominator kung bakit napakalakas ng loob ni Zophon na pasukin ang Monster Cave kung saan sila nagtipon-tipon. Tinanong niya ang mga dumating na personal bodyguards ng Monster Emperor kung pinagtatraidoran na ba raw ng mga ito ang kanilang monster race, at nakikipagsabuatan na ang mga ito sa mga tao. Sinabihan naman ng Four-Armed Ape King ang Crystal Dominator nang wala raw itong karapatan na paratangan sila ng mga maling akusasyon. Kung tutuusin nga raw ay ito ang pasimuno ng pagtatraidor sa kanilang Monster Emperor. Ito nga raw ang pinakatraidor sa lahat dahil sa ginawa nitong pagsasagawa ng plano para patayin ang kanilang kamahalan. Bukod nga raw doon ay hinayaan din ito na gamitin ng mga tao ang dugo at katawan ng dating Monster Emperor para sa ginagawa ng mga itong eksperimento. Sinabi rin ng Four-Armed Ape King na wala nga raw kapatawaran ng krimen na ginawa ng Crystal Dominator sa kanilang kamahalan, ang apat nga raw na Dominators ng mga Monster Caves ay ang totoong traidor ng kanilang lahi. Sinabi ng Crystal Dominator na simula nga raw nang makipagkasundo ng kapayapaan ang kanilang Monster Emperor sa mga tao ay hindi na nga raw ito naging karapat-dapat na mamuno pa sa kanilang monster race. Sinabi rin ng Crystal Dominator na ang kailangan nga raw ng kanilang lahi ay ang malakas at matapang na pinuno na kagaya niya. Pinagpatuloy ng mga Dragon Monster Kings ang pag-atake sa mga Monster King ng mga Dominator. Sinabihan ng Crystal Dominator ang Inferno at Giant Rock Dominator na magsanib puwersa na raw sila para patayin ang walang hiyang Ape King. Tinawag ng Dragon Monster Leader ang Inferno Dominator para sabihin na siya nga raw ang kalaban nito. Sumagot naman ng Inferno Dominator na matagal na nga raw niyang gustong mapatay ang dalawang main guard leaders ng Monster Emperor, sa wakas nga raw ay magagawa na niya ito ngayon. Nagpakawala ng kanya-kanyang kapangyarihan ang Inferno Dominator at Dragon Monster Leader para atakihin ang isa't isa. Naisip ng Giant Rock Dominator na saka na raw niya iintindihin ang Dragon Monster Leader. Kailangan niya nga raw makipagsanib puwersa sa Crystal Dominator para kalabanin ang Four-Armed Ape King. Mukhang napakalakas pa rin daw ng Ape King gaya ng dati. Bukod nga raw sa lakas nito ay napakahusay din itong mag-isip kaya isa ito sa mga pinakamahirap na kalaban maliban kina Zophon at sa bagong Monster Emperor. Nagtaka ang Giant Rock Dominator noong makakita ito ng nagniningning na bagay patungo sa kanyang direksyon. Nagtataka siya kung saan nga raw nagmula ang pag-ataking ito, hindi siya makapaniwala na hindi niya agad ito napansin. Hindi man ito maiiwasan ng Giant Rock Dominator pero kampante siya na hindi siya masusugatan ng sandata na ito. Siya nga raw ang Giant Rock Dominator, ang may pinakamatibay na depensa sa lahat ng mga Monster Dominator. Pero bigla na lang nakaramdam ng kaba ang Giant Rock Dominator habang papalapit na sa kanya ang higanteng palaso, nakakaramdam na nga raw siya ng panganib mula dito. Hanggang sa doon na napagtanto ng halimaw na gawa pala sa Starfall Crystals ang dulo ng higanteng palaso na tatama sa kanya. Tinamaan sa dibdib ang Giant Rock Dominator nang dahil sa labis nitong tiwala sa ipinagmamalaki niyang depensa. Natuwa si Matriarch Laura dahil epektibo nga raw pala sa mga Monster Dominator ang sandata at mga palaso na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Agad na kumilos ang Giant Rock Dominator para gantihan ang taong umatake sa kanya. Mukhang gusto na nga raw magpakamatay ng babaeng ito. Lalapitan na sana niya si Matriarch Laura hanggang sa napagtanto niya na binabantayan pala ito ng mga kulay berdeng halimaw. Agad na inatake ng mga mahahabang halimaw ang papasugod dapat na Monster Dominator. Naisip ng Giant Rock Dominator na bukod nga raw pala sa mga Dragon Monster King ay may mga Serpent Monster King rin na tagasunod noon ang dating Monster Emperor. Nakaramdam ng inis ang Giant Rock Dominator. Kung hindi nga lang daw nawasak ang kanyang pinaka-armor sa pakikipaglaban niya kay Zophon ay hindi siya matatakot sa lason na inilalabas ng mga halimaw na ito. Patuloy pa rin ang paglalaban ng Inferno Dominator at Dragon Monster Leader gamit ang kanilang mga nagliliyab na kapangyarihan.
Nagsalita ang Crystal Dominator at sinabi na bukod nga raw sa ginabayan siya noon ng Four-Armed Ape King ay dati na rin itong iniligtas ang kanyang buhay. Sa lahat nga raw ng mga kakampi ng Monster Emperor ay ang Ape King ang pinakaayaw niyang maging kalaban. Sinabihan ng Four-Armed Ape King ang Crystal Dominator nang tumigil na raw ito, hindi nga raw siya nito mauuto kahit na ano pa mang sabihin nito. Binanggit din ng Ape King na sa lahat nga raw, ay ang kanilang kamahalan ang pinaka nagpakita ng kabutihan sa Crystal Dominator. Sumagot naman ang Crystal Dominator na ang kanilang araw monster race ay isinilang para makipaglaban. Ang tanging paraan nga lang daw ng kanilang lahi para makapamuhay at makapagparami ay ang patuloy na labanan at pagharian ang mga mahihinang nilalang. Pero simula nga raw nang dumating sila sa planetang ito ay kinalimutan na ng dating Monster Emperor ang batas ng pamumuhay ng kanilang lahi. Ginawa niya lang naman daw ang lahat ng ito para sa kapakanan ng buong monster race. Sinabihan ng Four-Armed Ape King ang Crystal Dominator na nang dahil nga raw sa matagal nilang pakikipaglaban sa mga monster hunter ay naging baluktot na ang pag-iisip nito. Nagtanong ang Ape King kung nakalimutan na ba raw ng Crystal Dominator kung gaano sila kapayapang namumuhay bago pa man sila tugisin ng mga monster hunters. Sinabi ng Crystal Dominator na mukhang wala na nga raw silang dapat pang pag-usapan ng matandang Ape King. Mukhang ang magagawa na nga lang daw nila ay ang maglaban hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Sumagot naman ang Four-Armed Ape King na kanina pa nga raw siyang naghihintay na labanan nito. Agad na sinuntok ng Four-Armed Ape King ang nasa ibaba niyang Crystal Dominator. Gumawa naman ng isang matibay na harang ang Crystal Dominator para pigilan ang pag-atake ng Ape King. Mas nilakasan pa ng Four-Armed Ape King ang kanyang pagsuntok hanggang sa mawasak na ng kanyang kamao ang napakalaking lugar. Pero nagulat ang Four-Armed Ape King nung napagtanto nito na hindi niya tinamaan ang Crystal Dominator. Agad itong umangat sa kalangitan para makadistansya sa kanya. Sinabi ng Four-Armed Ape King na hindi nga raw niya inasahan na malaki na ang inilakas ng Crystal Dominator nitong mga nagdaang taon, ngayon nga raw ay napakadali na lang nitong naiiwasan ang kanyang pag-atake. Sinabi ng Crystal Dominator na mukhang nakakalimutan na nga raw ng Old Ape King na nagmula siya sa isang maharlikang lahi na siyang pumapangalawa sa lahi ng dating Monster Emperor. Pinagmalaki rin ng Crystal Dominator na noon pa man daw ay kilala na siya bilang isang genius sa kanilang monster race. Siya pa nga raw itong nagulat dahil hindi niya akalain na hindi pa rin humihina ang lakas ng Old Ape King. Umatake na rin ng Crystal Dominator kaya ginamit na rin ng Four-Armed Ape King ang totoo nitong kapangyarihan. Kasalukuyan pa rin na nakakulong si Zofan sa loob ng Grey Realm Territory. Sinabihan ng ating bida ang Grey Realm Dominator na dahil nga raw hindi na niya ito makukumbinsi, wala na raw silang ibang pagpipilian kundi ang labanan ng isa't isa. Naghanda na rin agad ang Grey Realm Dominator para sa gagawin niyang pag-atake, pero binalaan niya rin naman ang ating bida nang mag-ingat daw ito. Inabangan ni Zofan ang kapangyarihan na gagamitin ng Grey Realm Dominator. Hanggang sa nakita na niya muli ang mga Mist Monster na dati niyang nakalaban sa kanyang pagsasanay. Sinabihan ng ating bida ang Grey Realm Dominator nang hindi na nga raw uubra sa kanya ang mga ganoong pag-atake, mas mabuti pa nga raw na gamitin na nito ang totoo nitong kapangyarihan. Nagtaka si Zofan noong bigla na lang nawala ang Grey Realm Dominator sa kanyang harapan. Hanggang sa naramdaman niya ang pagsulpot ng isang halimaw sa kanyang likuran. Napapaisip siya kung isa lang ba raw itong puppet, pero ipinagtataka niya rin kung bakit nararamdaman niya ang kaparehas na aura ng Grey Realm Dominator. Nagsimula ng umatake ang halimaw na nagpakita sa likuran ni Zofan. Sa bilis ng pag-atake nito ay hindi na ito naiwasan pa ng ating bida. Nagulat si Zofan sa bilis ng tumama sa kanyang pag-atake. Nagtataka siya kung bakit hindi niya man lang ito napansin. Tinanong niya ang Grey Realm Dominator kung ito na ba raw ang kapangyarihan ng taglay nitong teritoryo. Hindi naman ito itinanggi ng Grey Realm Dominator at sinabi na tama nga raw ang ating bida. Sa loob nga raw ng Grey Realm Territory ay nagagawa niyang magpalipat-lipat sa kahit na anumang lokasyon. Ito nga raw ang dahilan kung bakit hindi naramdaman ni Zofan ang kanyang pag-atake. Sinabi rin ng Grey Realm Dominator na alam niya raw na hindi patas ang kanyang pamamaraan, pero kailangan nga raw niya itong gawin kung gusto niya talagang talunin ang ating bida. Nagtaka ang Grey Realm Dominator kung bakit parang may mali nga raw doon. Hanggang sa doon na niya napagtanto na isa lang palang shadow ang tinamaan ng kanyang pag-atake.
Sinabihan ni Zofan ng Grey Realm Dominator na may kasabihan nga raw ang mga tao na ang sinumang mangdaraya sa iba ay siya ring makakaranas ng pandaraya. Ipapasubok niya nga raw sa Grey Realm Dominator ang palihim na pag-atake na ginawa nito sa kanya.